May nakasulat ba sa Biblia na husgahan mo ang kapwa-tao mo? Normally, hindi ako patola pero sige, bigyan natin ng atensyon etong relihiyosong mapanghusgang to. For context, ito yung comment niya, nakakasuka naman yung dumi ng koko. And totoo naman, madumi yung koko ko doon sa video na yon kasi nga, kakatapos ko lang maglinis nun eh. Honest, hindi ko rin naman kasi talaga pinapansin and I don't really care about my nails. Hindi ako nagpapa-pedicure, hindi ako nagpapa-manicure, and I couldn't care less if may dumi man or wala, yung koko ko. Ang iniisip ko kasi dito, why bother to comment that at all? You don't even know me. Hindi mo nga alam kung bakit ako may dumi sa koko or whatsoever. So alam mo yun, sobrang may bully mindset lang talaga itong tao na to. Nakakatawa pa dyan, nagsishare pa siya ng, your words reveal your heart. Let them reflect Jesus. Ay, talaga ba? Ito na pala yung reflection ni Jesus. Isang mapanghusgang tao. Lagay pa dito sa shinare niya, before you hit post, ask me, is this something Jesus would be proud of? Sa tingin mo ba, mapaproud ba si Jesus sa kinoment mo na yon? Hindi naman ako pinanganak kahapon and sobrang obvious na kinoment mo yon to point that out and make fun of me katulad nga ng iba pang mga nag-comments. Pero kasi, sobrang ironic lang na manggagaling yan sa isang taong katulad mo. Sita ko yung account mo and lo and behold, sobrang religious mo. Tingin mo ba, Bam? Ganyan din ba ang sasabihin ng Diyos kung may makikita siyang maduming kuko? Only saying that kasi bio mo religious, mga sinishare mo religious, mga pinapost mo religious, tapos ikaw, nagko-comment ka sa post ng ibang mga tao na hindi mo kilala para lang mang-spread ng hate. Sa Bible partida, hindi pa ako super religious ha. Ko nakasulat doon na hindi ka dapat nang huhusga, hindi ka nag-spread ng hate, tapos sa'yo pa talaga manggagaling sa isang taong religious kuno yung character online. Ang ironic lang na ganyan pala yung way ng pag-iisip niya kahit nasa harapan na siya ng krus tapos nagtuturo pa siya ng salita ng Diyos. Talaga ba? Sasabihin mo, sinasabi ko lang naman eh. Naku po, huwag ka nang magkunwari. Comment mo yon to make fun of someone and ako nga yun and I'm sure most people would agree na baka nga kahit si God or si Jesus hindi kakampi sa'yo eh. Kung okay lang sa Diyos mo na manglalait or manghuhusga ka ng ibang tao online na hindi mo naman kilala, then baka yung Diyos mo, hindi talaga Diyos yan na mabuti. Baka Diyos na masama yan. Ang nakakatawa pa dyan nung may nang call out nga sa kanya doon sa comments, sinasagot din niya. Kasi basically, hindi niya rin maatim yung mismong mga ginagawa niya rin. Argument, masama bang i-call out kung nakakasuka sa isang tao yung pagmumukha mo? Like you said, opinion nila yan. So kung nasusuka sila sa mukha mo, then just accept it, diba? Sasabi ka pa sa comment ng, ang masama, yung huhusgahan mo yung tao dahil sa physical niyang katauhan. Hindi ba ayan yung ginagawa mo in the first place kung bakit tayo nandito ngayon? Dagdag mo pang nang mamaliit siya ng ibang tao dahil lang nakapunta na siya ng ibang bansa. Ganyan ba magsalita ang isang taong nagtuturo ng salita ng Diyos? Gyayabang tapos makikipag-away sa ibang tao online? Ganyan ba yung salita ng Diyos nyo? Kung ganyan, wag na lang. Ano pa niya sa bio niya, I was once a sinner, now saved by His amazing grace. Amazing grace. So trust me, you're still a sinner kasi nanghuhusga ka ng ibang taong wala namang ginawang masama sa'yo. Kahit sinong Diyos, hindi a-agree sa'yo. Tuturo ka pa man din ng salita ng Diyos pero ikaw mismo, hindi mo magawa yung pinipreach mo. So para sa IBC Children's Ministry, ganito po ba yung nagtuturo sa inyo? Naturo nyo din po ba sa mga estudyante nyo na manghusga ng ibang tao kapag madumi yung kuko nila? Pero sasabihin niya, hygiene po kasi hygiene. Kung hygiene yung concern mo, then hindi ganyan yung kinoment mo sana. Hindi naman ako tanga para hindi makita na yung intention mo is to spread hate and mas pagtawanan ako ng ibang mga taong makakakita eh. Sabihin nyo, gusto lang naman niyang luminis yung kuko mo eh. Di okay. Pero kasi kung babasahin mo yung comment niya, sobrang obvious naman na meron nga siyang ill intention. Sabi pa, hygiene kasi yan kapag kakain. Ako naman yung kakain eh. Hindi ko naman kinamay yung go nut, kinutsara ko naman. Tsaka ako naman yung kakain eh, hindi naman ikaw. So bakit bother na bother ka? Ganito yung kalidad ng mga guro sa IBC Children's Ministry. Naku po, kawawa yung mga bata. Teacher silang mapanghusga and ginagamit lang yung fasad ng pagiging religious para maging mukhang mabuting tao online. Pero ng religious post gusto pero pagiging mabuting tao ayaw? Aray ko! Puro religious yung sinishare tapos yung mga comment about hatred. So alam mo yun, sobrang ironic lang. Tignan ko din yung mga sinishare niya and lumalabas na siya mismo hindi niya sinusunod yung mga sinishare niya. Sulat dito, the goal is to please God, not people. Pero hindi ba sabi din naman ng Diyos, mahalin mo yung kapwa mo? Ano mo ba, Bam? Mapiplease mo ba yung Diyos if nanghuhusga ka ng ibang tao? Kasi kung oo, hindi yan Diyos na mabuti. Diyos na demonyo yan eh.
I mean, sa akin okay lang, pero the fact na hindi mo naman alam kung bakit nga madumi yung kuko ko tapos magko-comment ka ng ganyan just to spread hate and make fun of me, then that says a lot about you. Comment mo, it says a lot about you than sa akin eh. Ano kung may madaang post sa'yo ulit tapos nakita mong may maduming kuko, ayan ulit yung i-comment mo. Ano kung madumi yung kuko ng isang tao na yon dahil nga sa pagtatrabaho, then ayan pa rin yung i-comment mo? Ganyan ba yung salita ng Diyos nyo? Ganyan ba yung tinuturo sa IBC Children's Ministry kaya ka naging teacher dito? I mean, kinda disappointing. Sabi pa nga doon sa isa mo pang shinare, you have your own dirt, so why are you obsessed with someone else's sin? Ang binabasa mo pa talaga yung mga sinishare mo bago ka nag-share or wala lang, nag-share ka lang para magmukha kang mabait na tao? Religious posting tapos grabe naman mapanghusga online, wala na. O ba, aminin mo na lang sa sarili mo na pakitang tao ka nga lang para magmukhang mabuting tao ka nga kasi super religious ako eh. The end of the day, ginagamit mo lang yung Diyos kasi deep inside, alam mong masama ka din talagang tao. Lang, okay din naman talaga yung ibang comments na sasabing madumi nga yung kuko ko kasi nga, ayun, nilinis ko rin naman kasi nga, ayoko rin naman na madumi. Diyan naglinis lang talaga ako noon tapos hindi ko lang napansin, alam mo yun, wala, madumi, may magagawa ba tayo? Pero, masama ba yung meron kang madumi na kuko? Wala kang maloloko dito ba? Alam namin yung intention mo kasi ang dami ko nang nakitang ganyang comment. Sobrang ironic lang na manggagaling yan sa isang tao na puro kabutihan yung pinapost and mga sinishare, tapos yung ugali, ayun naman din pala yung mas madumi. Sa IBC Children's Ministry, nakakahiya nag-isang ganitong tao yung nagtuturo sa inyo. Isang mapanghusgang tao sa isang taong hindi naman niya kilala. Sana mag-guide nyo siya ng maayos kasi kung ito-tolerate nyo yung ganyang way ng pag-uugali, it says a lot sa tinuturo nyo nga dito sa ministry nyo and it's kinda disturbing kung ganyan yung mga taong nakapaligid sa mga bata sa inyo. Sasabihin ng iba niya, ikaw nga nanguhusga ka eh. Eh hindi ko naman sinabing mabuting tao ako eh. And also, hindi naman ako nagre-religious posting. Ako nagpo-post ng mga religious stuff sa page ko. Ironic lang na mas pamilyar pa ako sa salita ng Diyos kaysa sa isang taong nagtuturo pa kuno ng salita ng Diyos. Yun lang. Thank you. Bye, Felicia. Linis na yung kuko. Tingnan niyo. Oo, panis.